Alam mo ba na nasa NBA na sana si Kai Sotto ngayon kung mas pinili niyang tanggapin ang offer sa Europe noon at maglaro doon? Naging tama ang payo noon ng PBA legend Gabe Norwood na mas mag-improve siya doon kung mas pinili niya maglaro sa Europe. Nag-shortcut kasi si Kai at hindi dumaan sa butas ng karayom. Mas pinili agad na maglaro sa G League at magpa-draft sa NBA. Ayon naman kay NBA legend Brian Shaw na kumpara si Kai noon kay Nikola Jokic na galing European League din. At si Kai ay bagay sa European League dahil mahahasa talaga ang mga sentro doon. Kaya bakit sayang na hindi tinanggap ni Kai ang mga European offer noon? Maaaring mas malaki ang tsansa ni Kai Sotto na makapasok sa NBA kung mas pinili niyang maglaro sa Europe. Ang mga European leagues tulad ng Spanish ACB o Turkish BSL ay kilala sa mataas na kalidad ng laro at madalas sinusubaybayan ng NBA scouts. Maraming international players tulad nina Luka Doncic at Nikola Mirotic ang galing sa Europe bago pumasok sa NBA. Kung doon nagpakita ng gilas si Kai, baka mas napatunayan niya ang kanyang kakayahan sa mas matitinding kalaban. Sa halip, mas pinili niya ang Australian NBL at mga liga sa Japan at Korea. Bagamat maganda rin ang exposure doon, hindi ito kasing tindi ng impact ng European leagues. Isa sa mga dahilan kung bakit pinipili ng NBA teams ang mga galing Europe ay dahil sa disiplina at maturity ng kanilang laro. Ang mga European coaches ay kilala sa pagpapalago ng fundamentals, basketball IQ, at team-oriented style. Kung si Kai ay naglaro sa ganitong sistema, malamang ay naging mas buo at pulido ang kanyang laro. Posibleng natutukan din siya ng mga veteranong big men na makakatulong sa development niya. Sa Europe, ang mga 7-footer ay hindi lang basta matangkad kundi marunong din sa spacing, passing, at shooting. Kung naranasan niya ito, maaaring mas naging versatile siya bilang modern center. Bukod sa kalidad ng laro, ang exposure sa NBA scouts sa Europe ay mas malaki kumpara sa ibang rehiyon. Halos lahat ng mga top Euro prospects ay may direktang koneksyon sa mga NBA agents at scouts. Maraming pre-draft camps at showcase events sa Europe na regular na pinupuntahan ng mga NBA personnel. Kung si Kai ay naglaro sa isang kilalang European club, maaaring nabigyan siya ng imbitasyon sa mga top-level draft workouts. Sa halip, ang naging daan niya ay hindi ganoon ka-strategic kaya tila nahirapan siyang mapansin. Sa competitive na mundo ng NBA scouting, ang tamang lokasyon ay may malaking epekto sa oportunidad. Ang physicality rin ng European leagues ay maaaring nakatulong sa kanyang pagdevelop. Kilala ang European basketball sa matitigas na depensa, mabibilis na rotations, at structured na opensa. Para sa isang big man tulad ni Kai, ito ay isang magandang pagsubok upang mas tumatag ang kanyang katawan at mental toughness. Kung napatunayan niya ang kanyang sarili sa ganitong sistema, maaaring nakumbinsi niya ang mga NBA scouts na kaya niyang makipagsabayan sa physicality ng liga. Mas mapapatunayan niya rin kung kaya niyang i-handle ang pressure laban sa mas matatanda at veteranong manlalaro. Ito ay mahalaga lalo na't kinu-question pa rin ang kanyang lakas sa ilalim. May ilang halimbawa ng mga Asian players na ginamit ang Europe bilang tulay papuntang NBA. Si Yuta Watanabe mula Japan ay naglaro sa USNCAA, ngunit ang kanyang pagstay sa NBA ay mas tumibay dahil sa exposure at maturity. Kung gayahin ni Kai ang landas na dumaan muna sa isang matinding pro league sa Europe, maaaring mas napansin siya ng NBA teams.